Mayroong 8 kasalanan na maaaring humila sa isang tao papunta sa walang hanggang kapahamakan. Kaya maraming tao ang naniniwalang sila'y ligtas, pero ang totoo, hindi sila ligtas. Hindi ito biro. Maaaring buong buhay mong daluhan ang simbahan. Maaaring kabisaduhin mo ang banal na kasulatan. Maaaring makuha mo pa ang respeto at paghanga ng ibang mananampalataya. Ngunit sa huling sandali ng iyong buhay, mapupunta ka pa rin sa impyerno. Malinaw na nagbabala si Jesus sa Mateo 7:22 hanggang 23. Sa huling araw, marami ang tatawag, "Panginoon, Panginoon, hindi ba't nagpahayag kami sa iyong pangalan?" Ngunit sasagot si Jesus, "Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin." Hindi niya sinabi na kakaunti. Hindi niya sinabi na ilan lang. Ang sabi niya, marami. Marami ang mapupunta sa impyerno na hindi kailanman inakalang doon sila hahantong. Hindi dahil hindi sila minahal ng Diyos. Hindi dahil hindi sila inalok ng biyaya, kundi dahil hindi nila binitiwan ang kanilang kasalanan at namatay sila na dala-dala ito. Ang mensaheng ito ay hindi magdudulot ng ginhawa o kasiyahan. Hindi ito pagkakaguluhan ng papuri, pero ito'y tuwirang mula sa kasulatan at marahil ito ang mensaheng kailangang marinig ng puso mo bago mahuli ang lahat. Hindi ako narito para hatulan ka o maliitin ka. Narito ako para sabihin ang totoo. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nagsisinungaling, sinasabi nito ang totoo. Kahit masakit, madalas nating palusutin ang ilang kasalanan. Minsan pa nga'y nagiging normal na ito sa atin. Pero malinaw ang sinasabi ng Biblia. Ang mga kasalanang ito ay nagdadala ng kamatayang espiritual, kamatayang walang hanggan. Ang impyerno ay hindi lang para sa mga pinakamasasamang kriminal o mga sumasamba kay Satanas. Ito rin ay para sa sinumang tumatanggi sa autoridad ng Diyos, yumayakap sa kasalanan at kailanman ay hindi tumalikod dito. Kaya ngayong araw, nais kong magsalita ng tapat, hindi gamit ang mga malalambot na salita o komportabling pananalita, kundi isang katotohanang maaaring magligtas ng iyong kaluluwa. Ito ang mga kasalanang magdadala sa iyo sa impyerno kung hindi ka tatalikod bago dumating ang kamatayan. Unang-una sa listahan, ang kasalanan ng pagmamataas na kailanman ay hindi pinagsisihan. Ang pagmamataas ang ugat ng bawat paghimagsik laban sa Diyos. At hindi lang ito kayabangan o sobrang tiwala sa sarili. Mas malalim pa rito, ang pagmamataas ay tila pagsasabing kaaway ka ng Diyos. Ito ang nagbago kay Lucifer bilang si Satanas. Ito ang dahilan kung bakit naniwala si Eva na maaari siyang maging tulad ng Diyos. Pagmamataas ang dahilan kung bakit hindi sumuko si Paraon kahit paulit-ulit niyang nasaksihan ang kapangyarihan ng Diyos. At hanggang ngayon, pagmamataas pa rin ang nagtutulak sa mga tao patungo sa kapahamakan. Bakit ito mapanganib? Dahil kadalasan ang pagmamataas ay nakatago sa anyo ng relihiyon. Ito'y bumubulong, ayos lang ako. Ipinipilit, hindi ko kailangan ng tulong. Nagrarason, nauunawaan ako ng Diyos. Ikinukumpara ang sarili sa iba at sinasabing, buti na lang, hindi ako kasing sama nila. Tumangging magsisi ang pagmamataas dahil hindi nito inaamin na may kailangang pagsisihan. Pero babala ang ibinigay sa Santiago 4.6, sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit nagbibigay siya ng biyaya sa mapagpakumbaba. Pag-isipan mo ito, hindi lang pinapalampas ng Diyos ang pagmamataas, aktibong kinakalaban niya ito. Maaaring mag-ayuno ka, umawit ka, maglingkod ka sa simbahan, ngunit kung ang puso mo'y pinaghaharian pa rin ng pagmamataas, mananatiling sarado sa iyo ang langit. Ang bulong ng pagmamataas, hindi naman kalakihan ang kasalanan ko, mas maganda ang paraan ko, sapat na ang katotohanan ko, pero ito ang tunay na katotohanan. Gusto ng pagmamataas na ikaw ang may kontrol,
Samantalang ang pagsisisi ay ibinabalik ang kontrol sa Diyos. Ito ang ugat ng problema. Ang pagmamataas ay ayaw magpasakop, ayaw lumuhod o umamin. Gusto ng pagmamataas na siya ang maupo sa trono ng iyong buhay, kahit kapalit ay ang iyong kaluluwa. Huwag mong hayaan na bulagin ka ng pagmamataas hanggang sa iyong libingan. Huwag kang maging taong nagsasabing, ayos lang ako, habang diretsong patungo sa paghatol. Mahal ka ng Diyos ng labis, pero kailanman ay hindi Kanya pipilitin na lumuhod sa Kanya. Ikaw ang kailangang pumili ng pagpapakumbaba bago ka pa niya ibaba. Dahil darating ang araw na bawat tuhod ay luluhod, bawat dila ay magpapahayag, pero sa panahong iyon huli na ang pagsisisi. Durugin ang pagmamataas bago ka nito sirain. Isuko mo ang puso mo ngayon habang tinatawag pa ng biyaya ang pangalan mo. Ngayon dumako tayo sa pangalawang kasalanan, ang kasalanan ng imoralidad sa sexual na gawain. Ito ay kasalanang ipinagdiriwang ng mundo, ngunit malinaw na kinukondena ng Diyos. Hindi ka makakadaan sa social media, makakapanood ng TV o makakalakad sa lansangan nang hindi napapalibutan nito. Laganap ang pita ng laman, normal na lang ang pornografiya, ginagawang magaan ang pakikipagtalik na walang kasal, at ginagawang biro ang pangangalunya. Pero babala sa 2 Korinto 6:9, huwag kayong palinlang. Ang mga nakikiapid ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi ito galing sa akin, ito'y galing sa Diyos. Seryoso siya sa kasalanang sexual dahil hindi lang ito sumisira sa katawan, pati kaluluwa ay nasasaktan. Ang imoralidad sa sexual na gawain ay hindi lang tungkol sa ginagawa mo. Ito'y tungkol sa mga pinapapasok mo sa isipan at puso mo. Sinabi ni Jesus sa Mateo 5:28, sinumang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangalunya na sa kanyang puso. Kaya tanungin mo ang sarili mo ng tapat, ano ang ipinapakain mo sa iyong mga mata? Ano ang pinapapasok mo sa isipan mo tuwing gabi? Anong mga lihim mong gawi ang itinatago mo na umaasang walang makakaalam? Nakikita iyon ng Diyos at mahalaga iyon sa Kanya. Hindi niya nais nakawin ang ligaya mo, nais Kanyang iligtas sa kapahamakan. Ito ang hindi sasabihin sa iyo ng kaaway. Ang kasalanang sexual ay nagsisimula bilang apoy sa laman pero nagtatapos bilang tanikala sa kaluluwa. Binabago ng pornografiya ang utak mo. Sinisira ng pangangalunya ang tahanan, ginagawang gamit ang tao dahil sa pita, at ang pakikipagtalik na wala sa kasal ay lumilikha ng espiritual na ugnayang hindi nilayon ng Diyos. Hindi mo lang ginagawang kasalanan, ikaw ay kumukonekta sa isang espiritual na realidad. Sabi sa 1 Korinto 6:18, tumakas kayo sa imoralidad sa sexual na gawain. Ang lahat ng ibang kasalanan ay sa labas ng katawan, pero ang nakikiapid ay nagkakasala laban sa sariling katawan. Bakit ito mahalaga? Dahil ang katawan mo ay nilikha upang maging templo ng banal na espiritu. Kapag nabubuhay ka sa kasalanang sexual, winawalang galang mo ang templong iyon. At ito ang hindi sasabihin ng kaaway. Ang kasalanang sexual ay lumalayo sa iyo sa Diyos. Inaagaw nito ang tiwala mo sa panalangin. Pinapamanhid nito ang pagnanais mong maging banal at pinakamasahol sa lahat, maaari kang dalhin ito sa impyerno kung hindi ka tatalikod. Hindi mo pwedeng mahalin ang kasalanan at asahang mapupunta ka sa langit. Kaya kung nabubuhay ka sa kasalanan, lumabas ka na ngayon. Kung ikaw ay nakakulong dito, tumakbo ka palayo. Kung ikaw ay nalulong, humingi ka ng tulong. Sumigaw ka sa Diyos. Magsisi ka. Totoo ang biyaya. Totoo ang kapatawaran. Posible ang kalayaan. Pero totoo rin ang paghatol sa mga patuloy na pinipili ang kasalanan kaysa sa tagapagligtas. Nilalang ka para sa kadalisayan, tinubos ka sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Huwag mong ipagpalit ang kaluluwa mo
para sa isang sandaling kasiyahan na hahantong sa walang hanggang kapahamakan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang uri ng pamatay, yung nagtatago sa katahimikan. Hindi kanser, hindi sakit, kundi ang kapaitan. Maaring hindi ka umiinom, maaring hindi ka nangangalunya, maaring hindi ka nabubuhay sa kasalanang sekswal. Pero kung ang kapaitan ay nasa puso mo, hindi ka malaya, ikaw ay nalason. At kung hindi mo ito haharapin, unti-unti ka nitong sisirain mula sa loob at hihilahin ka nito patungo sa impyerno. Akala mo'y oa. Sinabi ni Jesus sa Mateo 6:15, kung hindi ninyo patatawarin ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Hindi ito simboliko, literal ito. Ang pagtangging magpatawad ay pumipigil sa kapatawaran ng Diyos na dumaloy sa iyo. Maliit lang ang simula ng kapaitan, isang sugat, isang pagtataksil, isang sandali ng sakit. Nasaktan ka, totoong nasaktan, at naramdaman mong may karapatan kang magalit. Pero habang tumatagal, lumamig ang galit mo. Hindi gumaling ang sugat, naging lason ito. Paulit-ulit mong inalala ang sakit na iyon hanggang sa naging bahagi na ito ng pagkatao mo. Sa halip na maging taong nasasaktan pa rin, naging taong manhid ka na. Sa halip na gumaling, naging mapait ang puso mo. At habang akala mong pinoprotektahan mo ang sarili mo, ang totoo'y kinukulong mo ang sarili mo. May babala sa Hebreo 12:15, tiyaking walang sinumang malayo sa biyaya ng Diyos at walang ugat ng kapaitan na sumisibol, na nagdudulot ng gulo at naglalason sa marami. Nakuha mo ba? Hindi nananatili ang kapaitan, kumakalat ito, nagtutulak ito ng lason, nagsisira ito. Hindi mo maaring sambahin ng Diyos habang sinisumpa ang iba. Hindi mo pwedeng ipangaral ang biyaya habang may kinikimkim kang galit. Hindi mo pwedeng hingin ang awa ng Diyos habang tumatangging magpakita ng awa sa kapwa. Ang pagpapatawad ay hindi madali, pero hindi ito opsyonal. Hindi ito tungkol sa pagkalimot sa sakit o pagpapanggap na walang nangyari. Ang pagpapatawad ay ang pagbitiw sa karapatang ikaw, ang humusga at ipagkatiwala ang lahat sa kamay ng Diyos. At kapag ginawa mo ito, may makapangyarihang mangyayari. Ikaw ay pinalalaya. Ang bigat sa puso mo ay naaalis. Nagsisimula ng gumaling ang kaluluwa mo at ang presensya ng Diyos ay muling bumabalik sa buhay mo sa mas malalim na paraan. Pero kung pipiliin mong huwag magpatawad, kung patuloy mong papakainin ang sakit mo at aalagaan ang hinanakit, huwag kang magtaka kung bakit tila walang laman ang panalangin mo, kung bakit nanlalamig ang espiritu mo, at kung bakit nawawala ang kagalakan mo. Ang kapaitan ay isang tahimik na kasalanan na maaaring mabulok ang iyong kaluluwa at isara ang pintuan ng langit. Bitawan mo ito. Magpatawad ka. Maging malaya. Huwag mong hayaan na ang kasalanan ng iba ang maging dahilan kung bakit mapunta ka sa impyerno. Ika-4, ang kasalanan ng sinadyang pagsuway. Maging totoo tayo. Malaki ang kaibahan ng kahinaan sa paghihimagsik. Lahat tayo'y nagkakamali. Lahat tayo'y nagkukulang paminsan-minsan. Pero ang sinadyang pagsuway ay hindi pagkadapa. Ito ay pagpili. Kapag alam mong mali, pero ginagawa mo pa rin. Narinig mo na ang katotohanan sa mga sermon. Nabasa mo na ito sa kasulatan. Naramdaman mo na rin ang pagpukaw ng banal na espiritu, pero patuloy mong pinipili ang sarili mong paraan imbes na ang sa Diyos. May matinding babala sa Hebreo 10:26-27. Kung patuloy tayong nagkakasala matapos malaman ang katotohanan, wala nang natitirang handog para sa kasalanan kundi ang nakakatakot na paghihintay sa paghatol at naglalagablab na apoy.
Pag-isipan mo yon, wala nang natitirang handog. Bakit? Dahil sadyang tinanggihan mo ang kaisa-isang handog na makapagliligtas sa iyo. Hindi ka nadapa ng hindi sinasadya. Pinili mong lumakad patungo sa kasalanan na may buong kaalaman. Narinig mo ang tinig ng Diyos at ang sagot mo, hindi muna. Naramdaman mong hinihila ka ng Espiritu pero lumayo ka. Linawin natin, makapangyarihan ang biyaya. Pero ang biyaya ay hindi lisensya para magpatuloy sa kasalanan. Sa Roma 6:1 tinanong, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala para dumami ang biyaya? At ang sagot, hinding-hindi. Ang sinadyang kasalanan ay parang pagdura sa mukha ni Jesus habang siya ay nakapako sa krus. Hindi lang ito pagsuway, ito ay pagtanggi sa relasyon. Parang sinasabing, tinatanggap ko ang kapatawaran pero ayoko sa pamumuno. At napakapanganib niyan dahil bawat sadyang pagsuway ay nagpapapatigas ng puso mo, palalim ng palalim ang distansya sa Diyos at kalaunan manhid ka na manhid na hindi mo naramdam ang kasalanan bilang kasalanan. Iyan ang tunay na panganib sa kaluluwa mo, hindi lang mga bunga sa buhay na ito, kundi ang walang hanggang paghiwalay sa Diyos. Maaring iniisip mong may oras ka pa na aayusin mo na lang balang araw. Pero ang balang araw ay hindi sigurado. Ang meron ka lang ay ang sandaling ito. Kaya kung kinakausap ka ng Diyos, makinig ka. Kung pinupukaw ka niya, huwag mong baliwalain. Kung nabubuhay ka sa paghihimagsik, magsisi ka bago tumigas ang puso mo. Hindi mo pwedeng laruan ng Diyos at asahang makakarating ka sa langit. Hindi mo pwedeng tawaging biyaya ang kasalanang kinahuhumalingan mo. Hindi mo pwedeng paglingkuran ang Diyos at ang sariling hangarin mo. Kailangan mong pumili, pagsuko o paghihimagsik. Pero laging ang dulo ng paghihimagsik ay kapahamakan. Kaya pakinggan mo ito ng malinaw, bumalik ka habang may oras pa. Malalim ang awa ng Diyos, pero hindi ito automatiko. Malakas ang pag-ibig niya, pero kailangan itong tanggapin. Tinatawag ka niya, pero hindi ka niya pipilitin na sumagot. 5, ang kasalanan ng pag-ibig sa mundo. Ito marahil ang isa sa pinakapanlinlang na kasalanan sa simbahan ngayon. Sa una, hindi mo ito aakalain na masama. Mukha itong tagumpay, mukha itong kaakit-akit, komportable, parang walang masama. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, ito'y isang bitag. At maraming tao ang patungong impyerno habang nakangiti, iniisip na sila'y ligtas. Malinaw ang sabi sa Juan 2:15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kapag mahal ng isang tao ang mundo, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Mabigat na katotohanan ito. Isaisip mo, hindi mo pwedeng mahalin ang Diyos at ang mundo. Ang pagpili sa isa ay pagtanggi sa kabila. Itinuturo ng mundo na habulin ang pera, sundin kung ano ang masarap at maniwala sa sarili mong bersyon ng katotohanan. Sinasabi nito, huwag kang masyadong seryoso sa pananampalataya mo. Mag-enjoy ka lang sa buhay at mamuhay para sa sarili mo. Pero ang sabi ni Jesus sa Lucas 9:23 ay kabaligtaran. Talikuran ang sarili, pasanin ang krus at sumunod sa akin. Magkaiba ang direksyong ito. Hindi mo pwedeng sundan si Jesus at ang mundo ng sabay. Ang pag-ibig sa mundo ay madalas lumalabas sa maliliit na bagay. Baka mas pinapahalagahan mo ang makihalubilo kaysa sa maging banal. Baka inuuna mong ayusin ang imahe mo kaysa sa espiritual mong buhay. Hindi ka na nakapag-ayuno sa mahabang panahon, pero laging updated ka sa bawat bagong palabas. Tahimik ka lang kapag may tama at mali dahil ayaw mong mawala ng likes, kaibigan o oportunidad. Maaring hindi ka yumuyuko sa mga rebulto, pero kung sinasamba mo ang kaginhawahan, tagumpay, estado o opinyon ng iba, nagsasamba ka pa rin sa ibang bagay bukod sa Diyos. At tandaan mo ito, ang mundong sinusubukan mong pa-impress ay ang parehong mundong huhusgahan ni Jesus pagbalik niya.
Isipin mo ang mayamang binata na tumalima sa lahat ng batas. Pero nang hiningi ni Jesus na iwanan niya ang kanyang kayamanan at sumunod, lumayo siya. Bakit? Dahil mas mahal niya ang kanyang mga pag-aari kaysa sa tagapagligtas. At hindi siya hinabol ni Jesus. Hindi niya kinumpetensya ang Diyos-Diyosan ng tao. Hindi niya tinanggap ang pangalawang pwesto. Hindi makikipaglaban si Jesus para sa tira mo. Hindi niya ibinigay ang buhay niya para lang maging maligamgam ka. Ibinigay niya ang kanyang buhay para ikaw ay itangi, gawing banal at lubusang baguhin. Matapang ang sabi sa Santiago 4:4, ang pagkakaibigan sa mundo ay pagiging kaaway ng Diyos. Naririnig mo ba yan? Kung sobra kang pinupuri ng mundo, baka masyado ka nang napalayo kay Kristo. Huwag mong hayaan na ang kagustuhang maging komportable ang siyang bumatak sa iyo palayo sa gantimpala ng langit. Huwag mong ipagpalit ang walang hanggang kayamanan sa papuri ng tao. Huwag mong isuko ang kaluluwa mo para lang sa kasikatan, impluwensya, o pansamantalang ligaya. Lilipas ang mundong ito, pero ang katotohanan ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kailangan mong pumili sino ang iibigin mo, ang mundo o ang siyang nagbigay ng kanyang buhay para iligtas ka mula rito. Bilang pang-anim, ang kasalanan ng huwad na relihiyon at pagiging palalo sa sariling kabanalan. Pag-usapan natin ang isang tusong kasalanan, yung mukhang banal sa panlabas. Ang kasalanan ng huwad na relihiyon at mapagmataas na pagiging matuwid. Hindi lahat ng kasalanan ay mukhang paghihimagsik. Minsan ang anyo nito ay relihiyon. May mga taong laging nasa simbahan pero hindi pa rin kilala ang Diyos. Laging present, taas kamay, maayos ang bihis, pero marumi pa rin ang puso. Ito ang uri ng kasalanang madalas harapin ni Jesus. Hindi ang mga outcast o hayagang makasalanan, kundi ang mga pinunong panrelihiyon, ang mga pariseo, mga taong sumusunod sa batas pero punong-puno ng pagmamataas, pagkukunwari at walang lamang ritual. Sa Mateo 23, harapang tinuligsa sila ni Jesus. Sinabi niya sa inyo, mga guro ng kautusan at mga pariseo, kahabag-habag kayo, kayong mga mapagkunwari, para kayong mga libingang pinaputi sa labas, pero sa loob ay punong-puno ng kabulukan. Ganito ang hitsura ng pagiging palalo sa sarili, iniisip mong hindi mo kailangan ng biyaya. Ikinukumpara mo ang sarili mo sa ibang tao, imbes na sa kabanalan ng Diyos. Naniniwala kang ang mabubuti mong gawa ay sapat para maligtas. Pero sa Isaias 64, seksyon 6, pinaalalahanan tayo. Kahit ang pinakamahusay nating gawa, kung wala ang Diyos, ay tulad lamang ng maruruming basahan. Sa madaling salita, hindi sapat ang kabutihan mo. Mapanganib ang huwad na relihiyon dahil nagbibigay ito ng kaunting Jesus para mapawi ang konsensya mo, pero hindi sapat para baguhin ang buhay mo. Pumupunta ka sa simbahan pero hindi ka nagbabago. Nag-quote ka ng bersikulo pero hindi mo ito sinusunod. Nagbibigay ka ng pera pero ayaw mong magsisi. Kumikilos kang banal pero palabas lang lahat. At ito ang katotohanan. Maraming mapupunta sa impyerno na mukhang relihiyoso, kabisado ang salita, pero hindi kailanman nakilala ang Panginoon. Hindi dumating si Jesus para gawing mas relihiyoso ka. Dumating siya para bigyan ka ng bagong buhay. Hindi mo kailangan ng mas magandang routine. Kailangan mo ng tunay na pagsisisi. Kailangan mo ng totoong pagkikita sa buhay na Diyos. Hindi lang lingguhang kaugalian o espiritual na usapan. Kaya tanungin mo ang sarili mo, mahal mo ba talaga si Jesus o mahal mo lang ang ideya ng pagiging espiritual? Basag ka ba sa harap niya o tahimik kang mayabang sa mabuting asal mo? Nakasandal ka ba kay Kristo o sa sarili mong pagsusumikap? Ang Ebanghelyo ay hindi tungkol sa pagsubok ng mas mabuti. Ito ay pagtanggap na hindi mo kaya. Tanging si Jesus lang ang makakaya.
Hanggang hindi mo inaamin na kailangan mo ng tagapagligtas, patuloy kang mabubuhay sa huwad na pananampalataya na hahantong sa tunay na paghatol. Alisin mo ang maskara, sirain mo ang espiritual mong resume, yumuko ka sa awa ng krus. Hindi hinihingi ng Diyos ang perpektong record mo. Ang hinihingi niya ay buong pagsuko. Pangpito, ang kasalanan ng pagiging maligamgam sa pananampalataya. Ito'y tahimik, komportabling uri ng kasalanan. Hindi ito maingay, hindi ito dramatiko, pero nakamamatay ito. Ito ang kasalanan ng pagiging maligamgam. Sa Pahayag 3, Kabanata 15 hanggang 16, sinabi ni Jesus sa iglesia ng Laodicea, "Alam ko ang mga gawa mo, hindi ka malamig ni mainit. Sana ay malamig ka o mainit. Pero dahil ikaw ay maligamgam, isusuka kita mula sa aking bibig. Hindi iyon talinghaga, isa iyong babala ng paghatol." Sinasabi ni Jesus na ang pusong kalahati lang ang ibinibigay ay nakakasuklam sa Kanya. At ngayon, laganap ang mga mananampalatayang maligamgam. Alam nila ang kaunting bahagi ng Biblia para magmukhang espiritual, pero hindi sapat para isabuhay ito. Nananalangin sila kapag mahirap ang buhay, pero nawawala kapag maayos na ang lahat. Pumupunta sila sa simbahan, pero wala na ang apoy, wala na ang gutom, wala na ang pananabik. At ang pinakadelikadong bahagi, akala nila ayos lang sila. Iyan ang bitag ng pagiging maligamgam. Paniwala kang ligtas ka kahit hindi naman. Sinasabi mong mahal mo si Jesus pero hindi mo sinusunod ang mga utos niya. Tinatawag mo siyang Panginoon pero ikaw pa rin ang gumagawa ng lahat ng desisyon sa buhay mo. Inaangkin mong ligtas ka pero wala namang pinagkaiba ang buhay mo sa mundo. Hindi ka pa talaga nagsuko, hindi ka pa dumanas ng paglilinis, hindi ka pa naghirap alang-alang sa katuwiran, hindi ka pa tunay na nagsisi. Para ka lang lumulutang sa pananampalataya at ang paglutang ay palaging nauuwi sa pagbagsak. Hindi ka iniligtas ng Diyos mula sa kadiliman para mabuhay ka ng pabaya. Hindi ka niya tinubos para maging tamad sa espiritual na bagay. Hindi niya ibinuhos ang kanyang espiritu para lang magtago ka at mamuhay ng komportable. Nilalang kang may layunin para magliyab sa apoy ng Diyos, magliwanag sa gitna ng dilim, manindigan sa laban, at dalhin ang presensya niya, hindi ang pagiging manhid. Pero ang maligamgam na pananampalataya ang pumapatay sa apoy na iyan. Ninakaw nito ang sigasig mo. Pinatahimik nito ang tinig mo. Pinahina nito ang ebanghelyo sa buhay mo hanggang sa para ka na lang naguulit ng walang lamang salita. At kung mananatili ka riyan, hindi lang kagalakan ang mawawala sa iyo, maging ang kaluluwa mo ay mapapahamak. Hindi dahil sumuko ang Diyos sa iyo, kundi dahil ikaw ang sumuko sa tunay na pagsunod sa Kanya. Kaya ano ang dapat mong gawin? Magsimula sa pagsisisi. Hilingin mo sa Diyos na muling sindihan ang apoy sa puso mo. Mag-ayuno, manalangin, muling seryosohin ang salita niya. Tumigil sa pagiging komportable. Tumigil sa mababaw na pananampalataya. Lumubog ka ng malalim sa presensya niya. Panahon ng iwanan ng pampang. Ang pagiging maligamgam ay hindi makararating sa dulo at hindi babalik si Jesus para sa isang asawang walang malasakit sa kanya. Babalik siya para sa mga taong masigasig at tapat. Kaya magliyab ka o itatakwil ka. Iyan ang pagpipilian. Nasa kamay mo ang desisyon. Ngayon, ikawalo ang kasalanan ng pagpapabaya sa Ebanghelyo. Ito marahil ang pinakadelikadong kasalanan sa lahat. Hindi pagpatay, hindi pangkukulam, hindi rin kalapastanganan, kundi simpleng pagpapabaya sa Ebanghelyo. Sa Hebreo 2:3, may matinding tanong, paano tayo makakatakas kung pababayaan natin ang ganito kadakilang kaligtasan? Pansinin, hindi sinabi roon na tinanggihan, kundi pinabayaan. Hindi mo kailangang isumpa ang Diyos para hindi makarating sa langit. Ang kailangan mo lang gawin ay baliwalain siya.
Ito ang dahilan kung bakit napakadelikado ng kasalanang ito. Tahimik ito. Hindi ito maingay. Nasa loob ng simbahan. Nakikinig sa sermon. Tumutango habang umiiyak ang iba. Sinasabing, siguro bukas na lang at pagkatapos isang araw namamatay ito. Walang pagbabago, walang kaligtasan. Narinig mo na ang ebanghelyo. Alam mo na ang tungkol sa krus. Alam mo na ang tungkol sa pagsisisi sa langit at impyerno, pero hindi ka patunay na tumugon. Napalibutan ka na ng katotohanan ng matagal, kaya hindi ka na nito naaantig. Naging manhid ka na. At ito ang nakakakilabot. Ang pinakamadaling lugar para mapunta sa impyerno ay ang upuan sa simbahan. Dahil pinaparamdam nitong ligtas ka kahit hindi mo pa isinuko ang buhay mo. Nasasanay ka nang makarinig ng katotohanan nang hindi ka pinapalitan nito. Pero ang ebanghelyo ay hindi lang mabuting balita. Ito ay utos. Ito ay nangangailangan ng tugon. Tumatawag ito ng pagsuko. Hinahanap nito ang buong buhay mo. Hindi namatay si Jesus para hangaan mo lang siya. Namatay siya para sundan mo siya. Pero ito ang trahedya. Araw-araw may mga taong namamatay na iniisip na balang araw ay sersyoso sila sa Diyos. Pero hindi dumarating ang balang araw na iyon. Mabagal ang pagpapabaya. Palihim ito. Sinasabi nito, magsisisi ako sa susunod na linggo, sa susunod na taon, kapag ayos na ang lahat hanggang isang buntong hininga ang nagtatapos sa lahat. Nagsasara ang pintuan at ang mensaheng paulit-ulit mong narinig sa buong buhay mo ang siya ring magiging pamantayang hahatol sa iyo. Hayaan mong gisingin ka nito. Ang impyerno ay mapupuno ng mga taong muntik ng maligtas, mga taong planong magbago, mga taong alam si Jesus pero hindi siya kailanman nakilala. Pakinggan mo ako, hindi ito laro, walang kasiguruhan ng bukas. Ang ebanghelyo ay hindi mungkahi. Ito ang plano ng Diyos para mailigtas ka sa paghatol. Huwag mo lang itong igalang. Huwag mo lang itong pag-usapan. Huwag mo lang itong sang-ayunan. Isabuhay mo ito, sundin mo ito. Isuko mo ang sarili mo rito. Lumuhod ka. Humingi ka ng awa, isuko mo ang pagmamataas mo, ang kasalanan mo, ang mga plano mong sarili. Hindi namatay si Jesus para bigyan ka lang ng oras. Namatay siya para bigyan ka ng bagong buhay. Kaya huwag mong ipagwalang bahala ang kaloob na ito. Huwag mong balewalain ang mensaheng ito. Ang ebanghelyo lamang ang tanging daan para makatakas sa walang hanggang paghiwalay sa Diyos. Konklusyon. Ang impyerno ay isang pagpili, gayon din ang pagsisisi. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang katotohanan kahit masakit pakinggan. Totoo ang impyerno. Totoong may mga napupunta roon, hindi dahil hindi sila naging sapat, hindi dahil hindi sila minahal ng Diyos, kundi dahil tumanggi silang magsisi. Hindi ka mapupunta sa impyerno ng aksidente. Mapupunta ka roon kapag paulit-ulit mong tinanggihan ang biyaya ng Diyos. Hindi mo kailangang yumuko kay Satanas para maligaw. Ang kailangan mo lang ay balewalain si Jesus. Ang kailangan mo lang ay mahalin ang kasalanan mo ng bahagya kaysa sa tinig niya. Ang kailangan lang ay ang paulit-ulit na pagpapaliban ng desisyon hanggang sa maubos ang oras. At kapag dumating na ang wakas, tapos na ang lahat. Wala nang pangalawang pagkakataon pagkatapos ng kamatayan. Wala nang altar call. Wala nang pagkakataon para seryosohin mo ang lahat. Ang natitira na lang ay ang paghatol. Pero hindi kailangang doon magtapos. Sa mismong sandaling ito, habang humihinga ka pa, may pagpipilian ka. Maaari mong piliin si Jesus. Maaari mong piliin ang buhay. Maaari mong piliing magsisi. Maaari mong piliing magsuko. Maaari kang lumuhod sa harap ng isang banal na Diyos at sabihing, tapos na ang pagtakas ko. Dahil narito ang magandang katotohanan, walang kasalanang sobrang itim, walang nakaraan na sobrang sira, walang pagkakamaling sobrang lalim na hindi kayang linisin ng dugo ni Jesus. Pero kailangan mong tanggapin ang awa ngayon habang tumitibok pa ang puso mo, habang iniaalok pa ang biyaya.
Narinig mo na ang katotohanan. Ngayon na ang panahon para tumugon. Ang impyerno ay isang pagpili, ganon din ang pagsisisi. Pumili ka ng tama, pumili ka ngayon. Kundi pinabayaan. Hindi mo kailangang isumpa ang Diyos para hindi makarating sa langit. Ang kailangan mo lang gawin ay baliwalain siya. Ito ang dahilan kung bakit napakadelikado ng kasalanang ito. Tahimik ito. Hindi ito maingay. Nasa loob ng simbahan. Nakikinig sa sermon. Tumutango habang umiiyak ang iba. Sinasabing, siguro bukas na lang at pagkatapos isang araw namamatay ito. Walang pagbabago, walang kaligtasan. Narinig mo na ang ebanghelyo. Alam mo na ang tungkol sa krus. Alam mo na ang tungkol sa pagsisisi sa langit at impyerno, pero hindi ka patunay na tumugon. Napalibutan ka na ng katotohanan ng matagal, kaya hindi ka na nito naaantig. Naging manhid ka na. At ito ang nakakakilabot. Ang pinakamadaling lugar para mapunta sa impyerno ay ang upuan sa simbahan. Dahil pinaparamdam nitong ligtas ka kahit hindi mo pa isinuko ang buhay mo. Nasasanay ka ng makarinig ng katotohanan nang hindi ka pinapalitan nito. Pero ang ebanghelyo ay hindi lang mabuting balita. Ito ay utos. Ito ay nangangailangan ng tugon. Tumatawag ito ng pagsuko. Hinahanap nito ang buong buhay mo. Hindi namatay si Jesus para hangaan mo lang siya. Namatay siya para sundan mo siya. Pero ito ang trahedya. Araw-araw may mga taong namamatay na iniisip na balang araw ay sersyoso sila sa Diyos. Pero hindi dumarating ang balang araw na iyon. Mabagal ang pagpapabaya. Palihim ito. Sinasabi nito, magsisisi ako sa susunod na linggo, sa susunod na taon, kapag ayos na ang lahat hanggang isang buntong hininga ang nagtatapos sa lahat. Nagsasara ang pintuan at ang mensaheng paulit-ulit mong narinig sa buong buhay mo ang siya ring magiging pamantayang hahatol sa iyo. Hayaan mong gisingin ka nito. Ang impyerno ay mapupuno ng mga taong muntik ng maligtas, mga taong planong magbago, mga taong alam si Jesus pero hindi siya kailanman nakilala. Pakinggan mo ako, hindi ito laro, walang kasiguruhan ng bukas. Ang ebanghelyo ay hindi mungkahi. Ito ang plano ng Diyos para mailigtas ka sa paghatol. Huwag mo lang itong igalang. Huwag mo lang itong pag-usapan. Huwag mo lang itong sang-ayunan. Isabuhay mo ito, sundin mo ito. Isuko mo ang sarili mo rito. Lumuhod ka. Humingi ka ng awa. Isuko mo ang pagmamataas mo, ang kasalanan mo, ang mga plano mong sarili. Hindi namatay si Jesus para bigyan ka lang ng oras. Namatay siya para bigyan ka ng bagong buhay. Kaya huwag mong ipagwalang bahala ang kaloob na ito. Huwag mong balewalain ang mensaheng ito. Ang ebanghelyo lamang ang tanging daan para makatakas sa walang hanggang paghiwalay sa Diyos. Konklusyon, ang impyerno ay isang pagpili, gayon din ang pagsisisi. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang katotohanan kahit masakit pakinggan. Totoo ang impyerno. Totoong may mga napupunta roon, hindi dahil hindi sila naging sapat, hindi dahil hindi sila minahal ng Diyos, kundi dahil tumanggi silang magsisi. Hindi ka mapupunta sa impyerno ng aksidente.